Manggahan, alam niyo bang napakaswerte ninyo dahil yung susunod kong tatawagin ay original na giting ng Pasig? Palakpakan po natin ang ating Captain Cruz! Maraming salamat. Mabuhay ang Barangay Manggahan! Yung mga tiga Malbar, nakita ko yung presidente nila, nandyan si Pres Vladimir, ang ating mga toda, nandyan si Kuya Oda, ay ng mga angka na Kuya Hamid, former kagawad Hamid Martinez, former kagawad Arnold Ramirez, former kagawad Judith Banzuela, siyempre mga kagawad natin, Cap Bobby, Bobis, Cap Albert Serat, Cap Sedi Cruz, Cap, siyempre ang anak ng Lapu-Lapu, Danmar Santos. Asa na mga angka ni Danmar dyan? Mga tiga Malbar, DK. Oo naman, mga angka ni Ate Chato sa kabilang Malbar. Mga tiga DK, masayang-masaya ho kami nandito sa Barangay Manggahan. Alam mo ninyo, galing ho kami doon sa Manggahan proper. At doon ho, sinariwa ho namin ang isang lugar ho kung saan unang tumungtong ho si Mayor Vico Soto sa isang bangko. Dahil ho, nung mga panahon na yun, 2019, hirap na hirap ho kami humanap ng permit dahil hindi ho kami nabibigyan ng permit. Hinahihirapan ho kami dahil yung mga tao ho ay natatakot. Ayaw ho magpagamit ng kuryente, pasimple lang ho nagbibiko. Ramdam ho namin talaga na talagang may takot, may palakasan system. At yun ho yung mga binuwag ho natin doon. May mga pagkakataon pa ho na inaalisan ho kami sa Villa Crucis ng ilaw. Meron ho mga pagkakataon ho sa Manggahan proper, yung basketball court doon. Sinaraduhan ho kami, tinadlak ho yun, binold cutter ko po yun. Mga ganong experience na ayaw na natin balikan. Ayaw na natin balikan ang mga dating sistema. Mga sistema na mga pamaskong handog na sila-sila lang ang nakikinabang. Simple lang naman yung mga nagagalit kay Mayor Vico Soto eh. Dahil dati sila yung humahawak ng pamaskong handog. Ngayon hindi na sila nakakahawak ng pamaskong handog. Dahil pantay-pantay ang binibigay ni Mayor Vico Soto dito sa lungsod ng Pasig. At alam ko, Barangay Manggahan, hindi na tayo babalik sa dating sistema. Dahil ayaw na natin yung ganong sistema. Kaya ipinapakilala ko po sa inyo, ang mahusay na mayor, ang butihing mayor, ang minamahal nating mayor, Mayor Vico Soto! Magandang gabi, Barangay Manggahan! Kamusta po kayo? Maraming salamat sa napakainit na pagtanggap sa giting ng Pasig. Yung mga nandito sa kanan, gising na gising po ba tayo? Yung mga nandito po, mataas pa ba ang energy natin dito sa kantang gitna? Mga bata! Binabati rin po natin ng mga nanonood mula sa upper box. Kumusta kayo dyan? Nasaan po? Ay, meron pa po dito. General admission na po yan. Mga nasa third floor. Yung mga nasa roof deck. Ay, wala. Di ba tao yun? Marami. Mga senior po natin. Si Lola daw, 91 years old na. Totoo po ba yung chismis? Mali! 94 years old. Grabe. Malakas po. Opo, 89 and 87. Talagang, maraming salamat po sa inyo. Salamat sa pakikinig sa aming focus. Wake up, Konsi, na anak ng Manggahan. Salamat sa napakagandang introduction. Kay Boss Mark Gamboa, salamat. Nakasama kayo dito. Malapit lang dito nakatira yan eh. Siyempre, ay! Ano yun? Maraming salamat po. Teka lang. Hindi ako makakapagsalita nito. Nihiling ko lang po ang konting katahimikan. Pahiram muna ng inyong mga tenga. Mga kababayan! Grabe talaga dito sa Manggahan.
Ang saya-saya po natin ngayon, ano? Masaya tayo ngayon, pero naalala nyo ba yung kinakwento kanina ni Kapkin? Yung mga pinagdaanan natin noong 2019? Hindi po biro yung mga pinagdaanan natin, no? Hindi ka pa buhay nun? Oo, hindi pa sa buhay nun. Hindi mo naalala, ano? Grabe. Anong year ka ba pinanganak? 2015? Niloko mo ako. Ngayon, 6 years, fast forward tayo, 6 years later, tinalikuran na po natin yung palakasan system. Pantay-pantay ang tingin sa atin ng ating pamahalaan. Yung nabanggit kanina na pamasong handog, ako po, di ko alam kung kayo rin, ano, pero ako po, yan yung paborito kong simbolo ng pagbabago sa ating lungsod. Bakit po? Kasi pinakita natin na posible. Noong 2019, sama si Congressman Roman Romulo, marami tayong ginawa na sinasabi noon ay imposible. Yung pagbabahay-bahay po natin ng pamasong handog, sabi nila sa akin noon, hindi posible yan. Pero kahit imposible, ginawa pa rin po natin. Alam niyo yung isang dahilan ba't sinasabi nila sa akin noon na imposible yan? Sabi nila kasi, Mayor, bago ako po, Mayor, kailangan kasi, una mo nga alagaan yung mga tumulong sa'yo, yung mga organization na mabubuo, yung mga yung mga lab organization. Dapat alagaan mo sila. Dapat sila yung unang makakatanggap ng benepisyo. Dapat sila yung uunahin sa lahat ng gagawin ng pamahalaan. Pero kasi ito po yung problema sa ganung klaseng sistema. Ang ginagamit po natin sa mga programa, sa mga proyekto ng pamahalaan, hindi naman po nanggagaling sa bulsa ng mga politiko. Kaya hindi po pag nakaupo na, hindi po dapat tinitingnan yung kulay ng politika. Hindi dapat tinitingnan kung sino yung mas malapit sa kusina. Hindi dapat tinitingnan kung sino yung mas napapaboran. Kailangan po pantay-pantay ang tingin sa atin ng ating pamahalaan. Kasi kahit po yung mga bata na pinanganak ng 2021 ay anong taon ka ulit pinanganak? 2015. Kahit yung mga bata na 2015 pinanganak, nagbabayad na rin po ng tax yan. Bumili ka ng candy, may tax yun. Bumili ka ng soft drinks, may tax na kasama yun. Hindi nyo lang namamalayan. Pero lahat tayo dito, taxpayers. Kaya kailangan ganun din po ang trato sa atin ng ating pamahalaan. Hindi pwede yung may papaboran ka kasi yun yung tumulong sa'yo. Kailangan pantay-pantay ang tingin sa atin ng ating yan yung pinapatupad natin ngayon na sistema. Yan ang ginagawa natin. Yan ang pinaglaban natin noong 2019. Yung sistema ng takutan. Di ba? Nung una kami naglalakad ni Kong, pupunta kami sa Manggahan, Pinagbuhatan, lahat ng 30 barangay namin, maraming lumalapit sa amin. Doon ako natutong kumaway ng maliit. Ano po ibig ko sabihin na kumaway ng maliit? Di ba, kapag kakaway kami, nakita ang kaibigan, kakawayan mo, hello, kamusta? Pero noong 2019, pag nagkawayan kaming ganun, na-picturean, baka mawalan ng trabaho. Pag nasa City Hall. Pag scholar yung anak niya, baka mawalan ng scholarship. Kaya natuto kami magkawayan na maliit, ganun na. Kung gano'n, noong 2019, nalagpasan na natin yung ganung kalakaran. Pinakamalaking pagbabago na pinakilala natin, yung sa paglilinis ng pamahalaan, tinanggal natin yung kickbackan. Alam niyo po yung iba, yung porsyentuhan sa mga proyekto ng pamahalaan. Sa Manggahan, ngayong taon pa lang, nakailang inauguration na tayo dito. Hindi lang 5-10, ang dami na po. Di ba? Minsan may programa ng DPWH. Marami rin tayong proyekto ng LGU sa buong Manggahan. Mapapansin po ninyo, yung mga presyo ng kontrata natin, maayos. Bakit? Kasi pag nag-public bidding, alam ng mga kontratista na sa Pasig, wala silang aalagaan na politiko, wala silang aabutan, wala silang bibigyan, walang kickback o yung tinatawag sa gobyerno na SOP. So pwede nilang babaan ng husto yung bid nila. Kung dati kailangan 10 million, wala na yung 20%, 30%. Pwede na sila mag-bid ng 8 million, 7 million. Baka lumaki pa yung kinita nila, pero nakatipid pa ang pamahalaan. Wala na kasing kickback. Yan ang pwede natin ipagmalaki. Dito sa lungsod ng Pasig, tinanggal po natin yung ganung klaseng sistema. Kaso lang,
Sa kasamaang palad, alam niyo, pag may pagbabagong pinakikilala, imposibleng walang pumalag. Pag may gagawin kang kabutihan, imposibleng na walang aangal o tututol. Bakit po? Siyempre, may mga tao na mas nakikinabang sila dun sa lumang kalakaran. Maaring sila yung nakaupo noon, maaring sila po yung nagiging kontratista, mga favorite contractor. Maaring sa ibang paraan sila yung nakikinabang. Pero yan po ang katotohanan. May mga iba po na gusto tayong umatras pabalik dun sa mga lumang kalakaran para sila ulit yung makinabang. Sa aking palagay, sabihin niyo po kung tama o mali. Ang mga Pasigenyo hindi na po papayag na umatras tayo ulit. Ngayong malapit na ang halalan, official campaign period po. Ito po ay day 11 po yata ng aming local official campaign period. Alam kong hindi po halata na day 11 pa lang dahil yung iba mga isang taon na pong nangangampanya. Pero sa totoo, sa buong Pilipinas, tayong mga mamamayang Pilipino, nagsawa tayo, nanawa na tayo sa paulit-ulit na mga pangako ng mga po. Tama po? Tuwing barangay election, city election, national election, laging nangangako ang mga politiko. Sawa na po tayo dun. Sa totoo, madali naman kasing mangako. Yan ang pinakamadaling gawin ng isang politiko ay mangako ng mangako. Sabihin, itong gagawin natin, itong papatayo natin, itong lahat, bibigyan, adali ka. Kaya natin mangako, hindi po mahirap gawin yan. Laway lang ang puhunan mo. Pero tayo, kung mapapansin po ninyo sa Giting ng Pasig, hindi po kami mahilig mangako. 2019, kung narinig, opo, may plano. May kwentong plano, may plataforma, kung anong issue, pwede pag-usapan, pero hindi kami mahilig mangako. Kaya ngayon, 2025, ako po ay nangangako sa inyo. Nangangako po ako na hindi ako mangangako. Yan ang aking pangako sa inyo. Kasi, tayo sa Giting ng Pasig, hindi na marami. Ang pinaka-importante, pare-pareho tayo ng direksyon. Yung mga kasama natin sa Giting ng Pasig, ito yung mga tao na kapareho natin ng prinsipyo. Kumbaga, kung may makita kang motor, yung nagmamaneho, gustong dumiretso, yung nakaangkas sa kanya, gustong kumaliwa, ano mangyayari sa kanila? Disgrasya po yun. Hindi pwedeng ganun. Kailangan isang sasakyan, lahat kayong nakasakay, driver hanggang sa pinakalikod ng sasakyan, kailangan diretso. Itong mga kasama natin sa Giting ng Pasig, hindi ko na po sila isa-isahin. Pero sila po yung mga tao na kaisa natin sa ating prinsipyo at sa ating direksyon bilang isang lungsod. At sabi ko nga, hindi kami mahilig mangako. Pero pag nakita natin na pwedeng gawin at kayang gawin, basta gagawin na lang po natin. Yung ginagawa po natin ngayon, yung mga bagong programa, yung mga pinaigting na programa, kung matatanda, hindi namin pinangako yan. Yung local senior pension po natin, pinangako ba namin yan dati? Hindi po. Pero nakitang pwedeng gawin, ginawa na lang po natin. Yung expansion pa ng local senior pension para makasama na ngayon, pati yung mga may maliliit na SS hanggang 4,000. Pinangako ba namin yan noon? Hindi po. Pero kayang gawin, ginawa na lang din po natin. Yung Pag-asa Scholarship Program, yung panukala ni Vice Mayor Dodot noon, 2022, pinangako ba namin yan? Hindi po. Pero nakita na pwedeng gawin, kayang gawin, ginawa na lang po natin. Ganun din po tayo hanggang ngayon 2025. Hindi tayo mangako ng kung ano-ano. Pero asahan po ninyo, pag nakitang may pwedeng gawin, may kayang gawin, may pwedeng improve, may pwedeng pagandahin, may bago na pwedeng gawin, hindi na natin ipapangako yun, gagawin na lang din po natin. Kaya sana, mga kasama, mga kapwa ko Pasigenyo, sana po ay magkakasama tayo at magkaisa tayo
tungo sa ikabubuti pa ng ating lungsod. Paigtingin pa natin kung ano man yung mga nasimulan ng pagbabago at reforma. Sigurado po ako na kung magkakasama tayo, mula kay Congressman Roman Romulo, sa mga konsyal po natin, at kasama ang bawat mamamayang Pasigueño, marami na tayong nagawa. Malaki na ang napagtagumpayan natin. Pero sigurado po ako na kung magkakasama tayo sa susunod na 3 pang taon, mas marami pa tayong magagawa. Maraming salamat, Barangay Manggahan. Mabuhay ang lungsod Pasig. Straight dito tayo. God bless sa ating lahat. Muling iboto ang number 4 sa balota, Mayor Vico Soto. Vote straight po tayo, mga taga-Manggahan. Huwag po natin kakalimutan ang number 1 sa balota, Consi Buboy Agustin. Number 8 sa balota, Consihala Angelo De Leon. Number 10 sa balota, Consi Ryan Enriquez. Number 13 sa balota, Consi Warren Inocencio. Number 14 sa balota, Consi Maru Martires. Number 15 sa balota, Consi Boy Raimundo. Huwag din po natin kakalimutan ang number 27 sa balota, Mike Gamboa para senador, 143. Number 1 sa balota, Congressman Roman Romulo. Number 4 sa balota, Mayor Vico Soto. Number 3 sa balota, Vice Mayor Dodon Jaworski.